Mga boss, welcome back. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Yan. May dinala sa akin dito. Yan. Sa mga magpapagawa pala, maingay lang dito sa labas. Maingay. Bali, PM lang po kayo sa mga magpapagawa. Meron pa akong FB page. Ilagay natin dyan. Dyan po kayo magchat-chat at magtatanong ng location at kung ano yung ipapagawa nyo. Galing to sa suki natin, si Kuya Arman Sevilla. Buksan natin para makita nyo muna bago kung ano. No. Powered speaker. Ayan. Samsung na Auro. Ayan. Tapos yung isa, pareho Samsung. Okay. So ito yung para sa speaker sa Twitter ata to. Ayan, dalawang piraso. Samsung na Auro. Ngayon, i-chat ko si Kuya kung anong problema nito. Tanungin ko kung anong issue nitong pinapagawa niya. So saglit lang mga boss at update ko kayo mamaya. Ko na yung may-ari nito, sabi niya yung isa daw pumuputok-putok yung tunog, yung isa naman static. Hindi ko alam kung anong klaseng static. Ang problema daw sa pumuputok-putok daw ay madalang lang, pero nakagulat daw kasi bigla-bigla. So ngayon, bala ko sana itong i-troubleshoot na o i-testing, i-prepare na. Kaya lang may dumating na amplifier, DB audio. Ito yung ginagawa natin. Bali, akala ko matatapos namin kasi ginawa ko to habang inaantay ng customer kasi papalit lang ng mga pihitan. Ayan na yung mga pihitan. Kaya lang, ayun, pag-testing namin yung dalawang channel o yung isang channel ay basag ang tunog. So dito, mapapansin nyo yung pinakakalawang na. Ayan. So pinabalik ko na lang muna si customer kasi sabi ko baka bukas ko na lang ito ituloy kasi hapon na rin. Ayan, magpapalit tayo dyan ng mga kinalawang na pyesa. At na-estimate ko na rin yan. So ito, bali magagarahe muna. Ito muna ang gagawin natin. DB8. So nilinis na natin. Ang gagawin natin dito, simula dito, papunta doon, isa-isahin natin mga boss. Kakalasin natin yan. Yan. Saka papalitan ng mga kinalawang. Yung mga hindi pa, yung mga hindi naman kinalawang, hindi na natin gagalawin. Dati ang pinangkakalas ko dito, thinner. Yan, ngayon nabubura pa nga yung sa kikis-kis ngayon. Maganda yung pakatanggal ko. Tingnan nyo, ito yung nangyari oh. Yan. So ginawa ko dyan, dahil nakabili nga ako nitong pang-init. Yan, napanood ko din to sa ibang vlogger. Shout out sa mga vlogger na nag-repair ng speaker. Itong ginagamit na pantanggal ng cap. Yun. Sinubukan kong initin. Ayan nga, tingnan nyo, tunaw pa yung glue. Iniinit ko, tapos habang iniinit ko, dahan-dahan ko pinold out. Pero simple, yung mga resistor dyan, pati nagkatuklapan. Dahil papalitan din naman natin yan, may kalawang na eh. So maganda yung kitang-kita natin yung value ng number ng kailangan natin palitan. Ayan o. Ayan, 27K, 1K, 2.7K. So dito, share ko lang mga boss. Mag-iingat kayo sa 27K at saka 2.7K. Baka malito kayo. Huwag kayong katulad sa akin na tatanga-tanga. Hindi ko napansin na pagpalit ko yung 2.7K sa 27K. Kaya binangungot ako sa sarili kong kagagawan. Kumbaga binangungot ako sa repair na ganito. Hindi ko makakalimutan yun kasi hindi ko mapanormal yung bias na pagbaliktad ko pala. Kaya ayun, inabot ako ng ilang araw bago nakita na napagpalit. Kaya this time natuto ako ng leksyon. Alam ko na ang gagawin. So lalagyan ko na ng resistor agad dyan. Then itong isa, may kalawang din. Papalitan din natin yan.
So, kinabukasan na, bali ang nangyari dito mga boss, nagpalit tayo ng mga kinalawang. Ayan, malinis na. Isprayan na lang natin ng clear coating yan. Tapos, may nakuha tayong sira dito na isa na 940. So, open na yung base collector, base emitter ata. I-demo natin sa tester para makita nyo. Ayusin natin. Ito yung nakuha nating sira na isa. Bukod sa kalawang, sira na tong transistor na to. Check natin. Yan, yung base collector may reading pa, pero yung base at saka emitter wala na. Balik na rin natin, wala na. So nag-open itong base pa emitter. Kaya hindi siya, siguro kaya basag yung tunog niya. Ayun, tapos na to. Ito na yung mga nakandahulog na sa baba yung iba, mga kinalawan. Displayhan ko ng clear coating yan. Tamang-tama mga boss ay wala nang ulan para mabilis matuyo. Nilagyan natin ng coating yung pinapatuyo ko na lang kasi pag ganitong mahirap talaga magpatuyo mga boss pag ganitong tingnan nyo maulan. So dapat nito binibilad sa araw. Pero ngayon matuyo naman siya. Kahit pa paano nalagyan natin ng coating, siguro hindi nagaanong kakapitan ng kalawang yan. So ibabalik ko na tong heatsink. Pagkatapos tong hindi tayo nakapag-repair gaano ngayon kasi maulan. Tapos tinisting ko tong dalawa. Ito yung sinunod ko. Kaya lang wala pa akong ginagawang troubleshooting yan. Ginamit ko to kahapon, okay naman. Ginamit ko naman to hapon na ngayon, mukhang okay naman. So nakakonect siya dito. Tapos habang kahapon, habang ginagamit ko siya, naisipan kong buuhin tong isa pang kit na pang subwoofer or pang woofer. So pinagtagpi-tagpi ko yung mga pyesa kasi sabi ko, may naalala ko, may customer ako or may nagchat sa akin na gusto magpagawa ng mono. Sabi ko kung hindi matuloy, okay lang. Kasi meron naman akong paggagamitan nito. Pantesting ko dito sa Twitter, sa speaker kung may mga bibili. May gagamitin ako. So napakaganda ng heatsink nito. Napakaganda ng heatsink niya. Yung transformer naman niya ay galing sa Akai na amplifier. Tapos capacitor niya, yan? Original po yan. Ayan original yung capacitor niyan. Ano ba tatak? Nippon. Malabo lang yung camera ko. Ayan, Nippon yan. 75 volts na 4,700 micro. Yung diode naman niya, yung original pa yan na diode. Yan, itong PCB, ginawa-gawa ko lang. Pero ito, nabili ko yung kit. So, yun nga, tinisting ko dito sa Ngayon, hindi natin matesting kasi yung phone ginagamit ko ito. Naka-bluetooth siya. So, kung walang bumili, okay lang din. Yan. So, dinagdag lang natin sa vlog natin kasi assorted ngayon. Okay, mga boss? Ang ingay naman. Yan yung ginawa natin.